Nilinaw ng Malacanang na hindi ang kampo ng NBI ang naunang nagpaputok sa loob ng Senado kagabi. Sinabi rin ng NBI at PNP na malinaw ang direktiba ng Pangulo na imbestigahan ang nangyaring tensyon sa Senado. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Hindi ang kampo ng NBI ang naunang nagpaputok ng baril. Yan ang nilinaw ng palasyo at iba pang law enforcement agency kasunod ng tensyon sa Senado kagabi. Ayon sa palasyo, humiling ng seguridad ang pamunuan ng GSIS mula sa NBI dahil umuukupa ang Senado sa bahagi ng GSIS property na siyang dahilan ng presensya ng NBI agents sa GSIS premises. Pero noong nakita umano ng OSAA Sergeant at Arms na may NBI agents, dito na nagkaroon ng pagpapaputok. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Ang bagay na yan, sinigundahan at pinatotohanan ni NBI Director Melvin Matibag. Yung ating pong NBI agent, umalis na puro sa lugar, tumakbo na po. May kasama po siyang blue guard eh. So pares na po silang umalis. Okay naman po, pero ako po ay holding him para po madala po namin sa NBI yung kanyang firearms, pati po siya para po magkaroon po ng maayos na investigasyon po ang PNP po. Binigyang diin pa ng palasyo na walang assault na ginawa ang NBI sa Senado at walang operasyon na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaya mariing itinanggi ng NBI ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos na may utos umano ang Pangulo na gawin ang lahat para arestuhin si Bato kahit may masaktan o may mamatay pa. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo, through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawing pag-aresto o mga pagpasok sa Senado po, sapagkat inirerespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aking strict instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS, na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano mangyayari, wala pong pang-aresto. Sinabi ng NBI at PNP na malinaw ang direktiba ngayon ng Pangulo na masusing imbestigahan ang insidente. Siguraduhin ng investigasyon ay makatotohanan at parehas at lumabas kung sino talaga ang mga may pagkukulang at kung ano talaga ang may mga pananagutan at siguraduhin tawagin at pananagutin yung mga tao may dapat panagutan sa pangyayari pong ito. Kabilang din sa kanilang titingnan ang sinasabing staged o gawa-gawa lamang ang shooting incident. That is a part of an ongoing investigation. Ipinasok naman po lahat yan. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP, re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV at we will use po yung atin po mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po. Tiniyak naman ng PNP na hindi mabibigyan ng anumang special treatment si De La Rosa ngayong wala na ito sa Senado. Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. And the Philippine National Police ay, of course, for any eventuality, arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation and back up by strong collaboration with the concerned agencies, especially the Department of Justice in cases of warrant of arrest. And of course, in different law enforcement agencies. Ayon sa PNP, hindi bababa sa 30 gunshots ang umalingaw-ngaw kagabi sa Senado. Nilinaw din ng NBI na hindi kawani nito ang nahuli ng pulisya na si Mel Oragon. Ayon sa ahensya, si Oragon ay volunteer driver lamang at bahagi ng force multiplier ng NBI. Ikinalungkot naman ng NBI na hindi natupad ng Senado ang pangako nito na bantayan si De La Rosa, lalo't sumailalim ito sa protective custody. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.